Guys, magandang hapon sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. Pag-usapan natin sa video episode na to ang mga controversy na kinakasangkutan ng isang breeder. So, ito kadalasan ang tanong sa mga baguhan ng mga nauna sa industriya. Sabi, kailangan may patunayan ka muna. Kailangan lumaban ka muna. So, yan ang karamihan na sinasabi ng mga nauna sa atin. Parang yan ang challenge, yan ang hamon. So tayo naman bilang baguhan na breeder, we should accept that as a challenge, not as a criticism. Kasi kumbaga, it is a challenge for us to level up ourselves. Para for us to become, to belong in the who's who in the industry. So pero ito, sagutin natin itong tanong na to. So kailangan ba na lumaban ng isang breeder sa mga labanan? So ngayon, medyo controversial ang tanong na yun, na para sa mga breeders. Pero ito, sa akin naman, unang-una, bilang breeder, ano ba yung objective natin? Kung ang objective natin, magnegosyo lang, mag-commercial, kahit hindi naman tayo lumaban. So, ang kailangan lang natin, mag-breed ng magandang manok, quality na manok, healthy na manok, and then, the rest, bahala na ang buyers. Kasi kumbaga, kaya naman bumibili sa atin ang isang buyer dahil nagustuhan nila ang manok natin. Hindi naman dahil sa wala pa tayong napatunayan o kung ano pa man, dahil gusto nila ang manok natin kaya sila bumibili sa atin. Kasi kung hindi nila gusto ang manok natin, bibilian doon sa mga may napatunayan na, sa mga sikat na, sa mga magagaling na. So ibig sabihin, may kanya-kanyang gusto kasi ang mga tao. Ang tipo natin, pwedeng hindi tipo ng iba. Yung tipo ng iba, pwedeng hindi natin tipo. So parang ganun, ganun lang naman sa manok. So sa iba na mga breeders na ang manok, gwapo, matangkad, maganda. So negosyo ang habol, wala namang problema doon. So kumbaga as long as wala naman tayong nilolokong tao, as long as quality ang ipoproduce natin na matutuwa ang breeders natin, ang mga customers natin, wala namang problema doon. Para sa akin, it doesn't matter as long as happy ang customer mo. Kasi ang bottom line, pag negosyante ka, pag commercial breeder ka, ang bottom line yan, dapat happy ang buyer mo. Sila dapat ang una mong pinagsisilbihan ng maayos na manok. Kasi, kumbaga, sila ang bubuhay sa farm mo, sila ang babalik-balik sa'yo. On the other hand, sa mga breeder naman na katulad ko, na talagang, syempre, gusto ko namang masubukan ang mga manok ko against sa mga idols ko. Kasi, kumbaga, itong industriya kasi na to, parang passing of the torch. Nagsabing passing of the torch, yung mga older generation, once they are gone, this industry should be inherited by the younger blood, by the younger generation. So kumbaga, dapat tayo mga younger generation, dapat nag-uumpisa na rin tayong umakyat doon sa gitna ang labanan dahil tayo ang kasunod na sasalo ng trono. Tayo ang susunod na magpapamana ng trono ng industriya sa mga nakababatang sabongero. Kaya kumbaga, bilang breeder na may gusto tayong patunayan, may gusto tayong i-achieve sa larangan ng sabong, at gusto nating manalo, mag-champion, makalaban ang mga idol natin para matesting natin kung talagang competitive na ang manok natin. So, kumbaga, para sa akin, kailangan yun, Kailangan yun. So, it starts with the breeding pen. So, para sa akin, talagang kailangan tutukan mo bawat breeding pen mo kasi ang mga manok na ilalaban mo in the future, diyan manggagaling. So dapat pa lang sa materials, salang-sala na. Hindi pwedeng pwede na. Dapat talagang maayos, dapat pwede talaga. Dapat maayos talaga. So para sa akin, ganun Para sa akin, ganun. At saka bukod doon, hindi dapat tayo nanguhula ng resulta. Hindi tayo nanguhula. Baka sakaling ito, pwede, ganun. Hindi pwede. Kumbaga dapat, ito, pag binread ko to, ganito nang lalabas dito, tingin ko ganito ang lalabas. Parang dapat may scientific judgment na tayo, Hindi yung tipong aasa lang tayo kung anong lalabas. Hindi pwedeng ganun. It is a waste of time and resources as well as an insult to our intelligence. Kasi, kumbaga, bilang tao, bilang human being, we are gifted with forward thinking. So, dapat, we have to think ahead bago pa yung gusto nating result, Result is just a confirmation kung ano yung sinet natin na standards or goals. So, bilang breeder na talagang
may gustong patunayan, dapat talaga tayong lumaban, ano. And huwag tayong mahihiya, tanggapin natin sa sarili natin, maging honest tayo sa result kung ano ba talaga ang nangyari. So kumbaga, sabi nga nila, pinopost laging panalo. Sino ba naman ang magpo-post ng laging talo? Sino ba ang makikita na dinudurog lagi ang puso niya na talagang nilalampaso yung manok niya, di ba? So ang losses natin is para sa isang breeder, ang losses is for me to learn, for me to adjust, for me to evaluate ano ba yung kulang, ano ba yung problema. Nagkamali ba ako sa pointing, nagkamali ba sa gaffing, or nagkamali sa bloodline. Kasi pointing and gaffing, madaling mai-correct yan eh. Next na laban, mai-correct mo yan. Kamali sa conditioning, next na laban, mai-correct mo yan. Pero kung nagkamali ka sa bloodline, isang taon bago mai-correct yan. Masyadong magastos, masyadong matagal, and baka malimutan mo na naman ang lessons. So kumbaga, diyan napapasok na bilang isang breeder kung napakadami ng bloodline natin, napakahirap kasi it will take a year bago tayo makapag-adjust sa breeding. It will not happen overnight, it will not happen in few days, few weeks, it will not happen like that. So para sa akin ganoon, ano. And yung panalo naman natin, dapat i-assess din natin, ano. Dapat i-assess din natin ano ba yung panalo ko, off ba yung kalaban ko o magaling din ang kalaban ko, na outperform ng manok ko. Ibig sabihin, that's it. Nakuha ko na yung manok na gusto ko. Ito na yung manok na pwedeng ilaban sa gitnaan. So, nakuha mo na ang gusto mo. Na-establish mo na. May established standard and bloodline ka na ito pala. May idea na ako kung ano yung manok na pwede kong ilaban sa gitnaan. So, yun yung purpose ng paglalaban, ano. Kumbaga, bonus na lang yung manalo. Kasi kumbaga, sa isip natin, we're expecting na manalo. Pero, ako, medyo tumagal na rin naman ako sa industriya. Pag bagong sabungan, bago ang tao ko, I don't expect that much. I'm expecting some errors. And I want them to learn by themselves. Ipo-point out ko lang anong posibleng error, ano. Kasi kumbaga, medyo mahirap, bagong tauhan, bagong sabungan, bagong level na competition ang lalabanan mo. Everything is new. So may mga posibleng error na mangyayari talaga dyan. So might as well expect only the minimum performance and adjust along the way. So the next time around, makakapag-adjust na tayo, ano. So katulad nga nung sa World Slasher na performance ng manok natin, 2 wins, 2 loss, and 1 draw. So that's what I am expecting sa mga tao ko, kasi nga bago lang, sabi ko nga sa inyo, tinetrain ko na ang mga tao ko galing sa umpisa, mula dito sa Bicol. I think hinug naman na sila. Kasi nakapag-champion na kami sa isang 7 stag, consistent na kami umi-score sa mga elims sa semis. So it's high time na dalhin na sila sa gitnaan. Kasi para sa akin, wala nang tatalo pa, ano. Wala nang tatalo pa doon sa team na organic sa'yo, or yung nag-grow kayo sabay-sabay ng buong team nyo hanggang sa marating nyo yung pinakaitaas na gusto nyong marating. So para sa akin, ganun ang gusto ko. Sama-sama kami ng team ko, ano. Kasi kumbaga yung conditioning team ko, sila ang nagbibigay din ng feedback sa akin, honest feedback kung ano yung posibleng makorekt sa breeding, ano yung nagustuhan nila sa bloodline na to, ano yung nagustuhan sa breeding, ano yung ayaw nila. So kumbaga, they will give me certain information that I can correct with sa breeding program ko, sa breeding system ko. So pero pag iba kasi ang naghanda, medyo hindi kayo close, limited lang yung feedback na mabibigay sa'yo. Mostly positive feedback, hindi negative feedback. So wala kang gaanong magagawa para i-adjust ang breeding kung mayroon man. So unlike ito na talagang sama-sama na nga kaming matulog, sama-sama kaming kumain, so kumbaga wala nang lihiman, ika nga. So organic ang grupo. So para sa akin, that's the only way to succeed and tumagal dito sa industriya na to. So sa mga kasama natin na baguhan sa breeding na gusto niyong tumagal, na eventually tayo mga batang breeder ang magmamana ng industriya na to pag nawala ang mga matandang breeder, we have to prepare ourselves. We have to learn, we have to fight, and we really have to dig it up deeper kung hanggang saan ba talaga ang kaya ng bloodline natin, kung hanggang saan ang kaya ng manok na dinedevelop natin. Until then, let's just keep on breeding, let's keep on fighting, let's keep on analyzing, and let's keep on learning. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ito ng Team Logis.